Biglang natuklasan ni Lei Jiayin ang paraan para hindi siya mamatay. Dahil natuklasan niya ang pagbababad sa tubig ng mga lechon sa isang banga. Pagkaraan ng ilang linggo, pagkabukas nito ay sariwa pa rin at napakasarap. Nakakita siya ng pag-asa sa pagdadala ng lechon sa mahal na reyna kaya agad siyang nagtanong. Gamit ang paraan ng pag-iingat sa tubig, makakapagdagdag ka pa ng ilang araw. Ano man ang paraan, hindi na mapapahaba pa. Ngayon na ang araw. Manahimik ka. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Saan ka ba nanggaling? Anong paraan ng paghihiwalay? Ito kasi. Dito nag-say sa sign. Pwede bang igalang? Manahimik ka. Yung banga mo roon. Ilagay mo ang mga lechon sa tubig. Yang paraang yan. Mapapanatili nitong sariwa ang mga lechon. At mapapahaba pa ang buhay nito ng ilang araw. Sabi ni Awei, gumamit ng tubig na may asin. Tapos ilagay ang mga lechon sa banga at isawsaw sa tubig na may asin. Pagkatapos ay ilagay sa isang lugar na may lilim at walang sikat ng araw. Sa ganitong paraan, masisiguro nating hindi sisira ang mga lychee sa loob ng kahit 7 araw. Ngunit bago pa man tuluyang magsaya si Li Shandy dahil sa narinig, nalaman na niya na kukunin ng mga opisyal ng tanggapan ng gobernador ang taniman ng lychee. Labis na nagulat si Li Shandy. Hindi pwedeng kunin ang taniman. Sasabihin ko sa iyo, ang mga lychee sa taniman na yan, akin lahat yan. Kukunin ko na. Nang makita niyang sinasabi ni Li Shandy na kanya ang hardin ay nagsimulang tumawa siya. Sabi niya na siya mismo ay ang inutusan ni Hishen, ang gobernador, na kunin ang hardin. Kung magagalit ang gobernador, hindi mo kakayanin. Ako, ay inutusan ng santo upang pumunta sa Lingnen at kumuha ng lychee. Kung magagalit ang santo, sino sa inyo sa Lingnen ang may kaya na makapagbayad? Pagkarinig ng mga opisyal na si Li Shandy ay tauhan ng emperador, bigla silang natigilan. Ngunit agad din silang nakapaglabas ng isang promissory note. Sabi nila, kusang loob na ipinagbili ng mga magsasaka ang taniman ng lanzones sa tanggapan ng gobernador. Ngunit sinabi ni Awei na pinilit nila ang mga magsasaka na pumirma. Kaya naman, hindi na sila nagdalawang isip at pinunit ang promissory note. Nagalit ang mga opisyal ng batas. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na sapilitang kukunin ang taniman ng lanzones. Nang makita ito ni Li Shandy ay dali-dali siyang hamarang. Tingnan natin kung sino ang mangangahas gumalaw. Walang sino man ang pwedeng gumalaw sa kanya. Ako. Ang sugo ng lanzones na pinagkatiwalaan ng santo. Alam nyo ba, ipinapahayag ko, na simula sa araw na ito, ay, ang lupang ito ay gagawing taniman ng mga lanzones para sa hari nagagamitin sa paghahatid ng mga lanzones patungong Hilaga bilang handog. Ang mga utang ng taniman ng lanzones, JNAYG. Mukhang sa mga santo na ninyo dapat humingi ng tulong. Sa takot at panlilinlang, nailigtas ni Li Shandy ang taniman ng lychee. Pero kahit nailigtas ang taniman ng lychee, ang pagdadala ng lychee sa imperial na consort ay isang tiyak na kamatayan. Si Xingpingan ay dumating din upang mang-aral sa kanya na tumakas na. Pero kahit anong mangyari, hindi siya nakinig. Naisip ni Li Shandy na kung ang tubig alat at palayok ay makapagpapahaba ng buhay ng pagkain, maaaring may iba't ibang epekto ang iba't ibang materyales. Kaya nagtipon siya ng iba't ibang uri ng banga para sa pagsusulit. At natuklasan din niya na mas epektibo ang pangangalaga kapag mas mababa ang temperatura ng tubig. Pagkatapos ng pagtuklas na ito, dumating si Zhao Zangshu mula sa tanggapan ng gobernador para magtanong kung kumusta na siya. Kaya naman humingi siya ng kaunting sangkap. May yelo ba? Yelo. May yelo naman sa Lingnen. Ang gusto ni Li Shandy ay gumamit ng yelo para mapreserba ang mga lechon. Pero ang narinig ni Zhao Zangshu ay sundalo, hindi yelo. Akala niya hihingi ng sundalo si Li Shandy. Kung sundalo nga ang kailangan ni Ambassador Li, may tuturing na paghiram yon. Naglilingkod ako sa Santo Papa. Hindi na dapat maituring na paghiram yon. Dapat ay maituring na pag-aari na. Kaya dapat ay akin na ang lahat. Pagkarinig ni Zhao Zangshu, hindi lang pala paghihiram ang gusto. Kukunin pala, pero hindi na pala ibabalik. Hindi ko maintindihan ang tunay na pakay ni Li Shandy. Nagdahilan siya at nagpaalam. Agad na bumalik upang iulat sa gobernador. Matagal ko nang sinasabi, ang lalaking yan dapat lang sugatan na. Banta lang siya. Mabuti pa nga, ang mga sulat ko para sa hukbo, hindi pa nga napupunta sa akin. Naamoy na niya ang amoy ng mga sulat. Umakyat siya at kinagatan ito. Pagkarinig na papatayin ni Gobernador He si Li Shandy, dali-daling nagsabi si Zhao na siya ay sugo ng emperador at hindi pwedeng basta-basta pumatay. Kaya kinabukasan ay muling nagpunta siya upang dalawin si Li Shandy, para tingnan kung anong gamot ang kanyang ipinagbibili. Pero hindi ko inaasahan na ang unang hihingi ni Li Shandy ay yelo. Paano naman ang usapin ng yelo? Nakita ni Zhao
Zhangxiu na determinado itong humiram ng sundalo. Kaya pinasulat niya rito ang isang dokumento ng paghihiram ng sundalo bilang patunay. Ngunit hindi inaasahan na walang pag-aalinlangan na sinimulan ni Li Shandy ang pagsusulat. Pero nang matapos siyang sumulat ay natulala na siya. Ang gusto pala ni Li Shandy ay yelo. Hindi ang mga sundalo na inaakala niya. Yelo lang pala. Nangyari yon, nagkamali ako. Akala ko pa naman gagamitin ni Ambassador Li ang mga sundalo para magdala ng mga lechon. Tuwang-tuwa naman si Zhao Zhangxiu nito. Mali pala ang lahat ng akala niya. Pero kahit yelo lang pala ang hiniram ni Li Shandy, nahirapan pa rin siya. Ang yelong ito. Mas mahirap na nga. Ang init dito sa Lingnen ay di hamak na iba sa Xiang'an. Mula pagkabata ko'y hindi ko pa nakikita ang yelong ito. Tunay ngang mahirap maghanap ng yelo, parang umakyat sa langit.